Alam mo ba na pwede nating malaman ang location ng mahal mo kahit hindi niya sasabihin gamit lang ang cellphone? So ngayon mga idol, ito na ang pagkakataon mong mapatunayan kung talaga bang nagsasabi ng totoo ang partner mo o kaya yung mahal mo sa tuwing umaalis sa inyong bahay. Yo, this is Lucas for 18th tutorial video. Yes mga idol, pwede na nating ilocate ang kinaroroonan or kung saan pumupunta ang ating mga minamahal gamit lamang ang cellphone. Ito rin ay nakakatulong mga idol kung sakali ninakaw o kaya nawala yung cellphone natin. So, napaka-advanced talagang mag-isip si Google, no? So, kaya binigyan tayo ng ganitong application o kaya ganitong way para hindi basta-basta mawawala yung mga bagay na mahalaga sa atin, gaya ng cellphone, gaya ng minamahal natin sa buhay, di ba? So, gamit itong application na ito, malalaman natin kung saan-saan pumupunta. Kung sakaling ninakaw yung ating cellphone, ay madali lang natin malolocate, di ba? Okay, so ngayon mga idol, punta lang tayo sa ating Play Store at isearch ang Google Find My Device. Okay, so sa akin kasi mga idol, andito na siya sa aking history. Kasi na-download ko na rin siya. O, i-download nyo rin siya mga idol. Maganda ito. O, ayan. So, dapat yung i-download nyo mga idol is galing mismo kay Google. Okay? And then, kapag na-download na siya, sa akin, na-download ko na, kaya i-open na lang natin. So, yung lalabas dito mga idol, ay yung mga cellphones kung saan nakalagin po yung Google account nyo. Okay, so for security purposes mga idol, so dapat ilagin nyo po yung inyong Google account sa cellphone ng misis nyo, sa cellphone ng mahal nyo, at sa cellphone nyo mga idol, of course. Para in case of emergency, pwede natin itong gamitin para malocate po kung saan yung cellphone na yan. Siyempre, kung saan yung cellphone, basta hindi ninakaw, andun yung may-ari, di ba? At kung ito naman ay ninakaw mga idol, ay madali lang natin itong malolocate. Basta, hindi po nila pinatay yung cellphone. Okay? Uulitin ko basta hindi po nila pinatay yung cellphone. Madali lang natin itong malolocate gamit ang application na ito. Okay, so itry natin itong ilocate yung cellphone ng misis ko mga idol. Ayan. Ayun mga idol, kitang-kita nyo. Nag-appear po sa mapa yung location. At makikita nyo rin mga idol na yung cellphone ay nakakonect sa Wi-Fi Huawei BDAF. Yun po yung Wi-Fi namin dito mga idol. At meron pong 66% yung cellphone. Try natin yung get direction. Ayan mga idol. Ito po yung direction niya. From doon sa landmark, yung elementary school po dito. At yung bahay po namin. Ayan mga idol. Napakasimple. Napaka-useful, di ba? Ganun lang mga idol, napakadali. Uulitin ko. Una, dapat nakalagin po yung Google account nyo sa cellphone na gusto nyong ilocate. Pangalawa, dapat naka-turn on po yung location ng ating cellphone. Kaya napaka-importanting naka-turn on yung location ng ating cellphone kasi if in case of emergency, ito yung gagamitin natin para madali nating malocate. Lalong-lalo na kung hindi nila sinasagot yung tawag natin at naka-online naman, naka-connect sa internet, madali lang natin itong malolocate. So, pangatlo, dapat naka-connect ito sa internet. Kumbaga, kapag nag-disconnect na siya sa internet mga idol, hindi na po accurate yung ibibigay na location ni Google. Yung last po na location na nakakonect siya ng internet, yun po yung ibibigay na location ni Google. Kasi, syempre, wala namang connection, walang internet na magsasabi kay Google na ito yung location ko. Walang communication ng cellphone sa satellite ni Google. Yun lang mga idol. Napakadali. So, dapat tandaan, laging naka-turn on yung location ng ating cellphone. At kung maaari, dapat nakakonect tayo sa internet or may mobile data na tayo, di ba? At dapat, yung pinaka-importante, nakakonect po yung ating Google account sa cellphone na yan. So, yun lang mga idol. Sana nakatulong.
At kita-kits ulit sa susunod na video.